So ngayon po ay tayo nasa last of our series. Kaya ang title po nito ay Bakit Wala Pa Part 4. At humanda po kayo dahil last of the series ay ito na ang breakthroughan. Yang mga wala pang iyan ay nariyan na. Excited ba kayo? Ako excited. Sino may hinihintay kay Lord? Sabihin mo sa katabi mo, manda ka. Ito na ang araw. Yan. So, the last Sundays, may 6 na points tayo at ngayon is the last one, which is number 7, which is nais ng Diyos tumaas ang pananampalataya. Kaya nadidelay ay kasi nais ng Diyos tumaas ang ating faith. Ang delay ay ginagamit ng Diyos upang magpakilala. And at the same time, palaguin ang ating pananampalataya. Katulad ng story ng paglakad ni Jesus sa tubig. Ito pong story ito ay masyadong nakakuha ng atensyon ng mga disipulo. Kaya ito'y nakasulat sa 3 Gospels, sa Matthew, sa Mark, at sa John. Ngayon, we will look into this story using these 3 narratives. Itong 3 istorya sa Gospels ang pagkukunan natin. So I want to gusto ko munang malaman ninyo ang setting bago maganap yung paglakad ni Jesus sa tubig. Pinakain ni Jesus ang 5,000 lalaki na nakikinig sa kanyang pagtuturo. Hindi po binilang ang babae at ang mga bata. So, ang sabi nila, kung binilang ang babae at ang mga bata, minimum 10,000 up to 20,000. Iyon ang pinakain ni Jesus. Paano siya nagpakain ng madaming tao? Kumuha lang siya ng 5 tinapay at 2 isda sa isang bata. At pagkatapos, pinagputol-putol iyon at patuloy na pinutol at ipinamahagi ng mga disipulo sa mga tao. If you were there, just imagine, kung kayo nandoon ay ganito ang ginagawa. Pinuputol ni Jesus ang tinapay. Ibibigay sa disipulo. Lakad, ipamahagi mo yan. Puputulin ni Jesus ang tinapay, lakad. 12 yun ha. Pagkakaputol ni Jesus, buo pa rin ang pinutulan. Lakad. Ang mga disipulo naman, pinuputol ang tinapay, pagkakaputol, nabubuo pa rin. 20,000 yun ha. Yun ang nangyari. At hindi lang yun ha. Nagsimula sa 5 tinapay, 2 isda, may 12 baskets pa na natira. John 6:14. Nang makita ng mga tao ang himalang ginawa ni Jesus, sinabi nila, tunay na ito ang propetang darating sa sanlibutan. Okay. Notice how the crowd perceives who Jesus was. Tingnan ninyo kung paano na ang pagkilala ng mga tao kay Jesus, ang propetang darating sa sanlibutan. Alam ba ninyo na noon ay ganito rin lang ang pagkilala ng mga disipulo kay Jesus? A great prophet. At alam ba ninyong even until now, ang mga Muslim, millions of them, ganon din lang ang pagkilala kay Jesus, a high-ranking prophet. Isipin naman ninyo ha, kasamang mga disipulo sa pagpapakain ng 10 to 20,000 people. Pero, hindi nila naunawaan ang itinuturo ni Jesus sa himalang iyon. By the way, pag si Jesus po may ginagawa, hindi naman para lamang gumawa ng himala. Most of the time, meron siyang gustong sabihin at most of the time, gusto niya magpakilala. Kaya sabi ng Mark 6:52, sapagkat hindi pa nila nauunawaan ang tungkol sa pagpapakain ng tinapay. Hindi pa ito abot ng kanilang isip. Anong ibig sabihin? Yung pagpapakain ng tinapay ni Jesus
10 to 20,000 people, ay mayroong mensahe siyang gustong sabihin na hindi nauunawaan ng mga disipulo. Ang alam lang nila, nagpakain si Jesus. At ang sabi nila, dakilang propeta. Isipin ninyo ha, magpapakain ka ng 20,000 galing sa 2 isda, 5 tinapay. Habang puputulin mo, hindi nababawasan. At sa pahuli, mas marami pang natira. And then sasabihin mo, propeta lang. Propeta to. Sandali. Sino ka nakagawa noon? Bakit ba mahalaga na makilala natin si Jesus? Bakit? Kasi ito po, ang makilala si Jesus ay makilala ang Diyos Ama. Hindi po nakikilala ng tao ang Diyos, kaya nagkatawang-tao ang isang Diyos sa persona ng anak para makilala natin ang Diyos Ama. Kaya sabi ng John 10:30, I and the Father are one. At ito po ang reason kung bakit mahalaga na makilala si Jesus. Ang pagkilos natin sa pananampalataya ay nakasalalay sa pagkakilala natin sa ating pinananampalatayanan. Ika'y makakapanampalataya lamang, it's either matinding pananampalataya, maliit na pananampalataya, depende kung kilala mo ang pinapanampalatayanan mo. Kaya nais ni Jesus magpakilala pa sa disipulo. Matthew 14:22 and 23. Pagkatapos ay pinasakay niya kaagad ang kanyang mga alagad sa bangka at pinauna niya sa kabilang ibayo. Habang pinapauwi niya ang maraming tao, pinauna. Verse 23. Pagkatapos niyang pauwiin ang maraming tao, ay umakyat siyang mag-isa sa bundok upang manalangin. Pagsapit ng gabi, siya'y naroong nag-iisa. Ito'y pagkatapos magpakain ng ng maraming tao, ito agad ang ginawa ni Jesus. Verse 24. Samantalang bangka ay nasa laot na, ngunit sinasalpok ito ng mga alon dahil pasalungat ito sa hangin. Hindi nakilala ng mga disipulo si Jesus doon sa himala ng pagpapakain ng maraming tao. Kaya ang ginawa ni Jesus, isa agad, himala uli ang gagawin niya. Kaagad. Pag hindi mo nakuha, kaagad may gagawin ng Panginoon. Gayon niya gustong magpakilala sa atin. Anong makikita natin sa story? Pinasakay ni Jesus kaagad ang mga disipulo sa bangka. Pinauna sila ni Jesus papunta sa kabilang ibayo o sa kabilang side ng lake. Hindi sumama si Jesus sa kanila. Ano pong ating makikita? Si Jesus ang nagdala sa kanila sa bagyo. Si Jesus ang nagdala sa kanila sa pagsubok. Si Jesus ang nagdala sa kanila sa sitwasyong iyon. Lagi ko sinasabi na, ito na may paulit-ulit na yata ako, nandun ni ayaw kong ituro ang pagsubok. Pero as I mature in the Word, ay nakikita kong si Lord talaga ang nagpapadala ng pagsubok. Lalo't ikaw ay kanyang anak, ay dadalang kanya ng pagsubok. It's either ang pagsubok ay para palapitin ka sa kanya. And I pray yung mga problema nangyayari sa iyo ay palapitin ka sa Diyos. At kung ikaw naman ay malapit na sa Panginoon, yung mga pagsubok na yon ay para lalo pang ikaw ay mapalapit sa Kanya at makilala siya. Let me continue. Kapag dumaraan tayo sa pagsubok, anong ginagawa ni Jesus? Una, si Jesus ay nananalangin. Balikan ko yung aking binasa sa inyo. Matthew 14:23. Pagkatapos niyang pauwiin ang maraming tao, ay umakyat siyang mag-isa sa bundok upang manalangin. Pagsapit ng gabi, siya'y naroong nag-iisa. Samantalang ang bangka ay nasa laot na, ngunit sinasalpok ito ng mga alon dahil pasalungat ito sa hangin. Samantalang ang bangkay nasa laot na, sinasalpok ito
Samantalang ang mga disipulo lang ang nasa bangka. Samantalang hindi nila kasama si Jesus sa bangka. Samantalang ang bangka ang nasa laot ay sinasalpok ng mga alon dahil pasulungat ito sa hangin. Samantalang nangyayari yun sa iyo. Samantalang dumadaan ka sa pagsubok, anong ginagawa ni Jesus? Si Jesus ay nag-iisa sa bundok at nananalangin. Jesus is praying for you. Bakit ho ganyan? Ako'y dadalhin sa pagsubok tapos siya'y mananalangin. Ba't ako'y dinala pa sa pagsubok? Alam nyo, you will understand it better kapag nakita mo noong winarningan ni Jesus si Peter. Lucas 22:31 and 32. Sinabi ni Jesus kay Pedro, Simon, makinig kang mabuti. Humingi ng pahintulot si Satanas sa Diyos na subukin niya kayong lahat tulad ng pag-aalis ng ipa sa mga trigo. Pedro, humingi ng permiso si Satanas. Susubukin kayong lahat. Sobrang pagsubok. Verse 32. Ngunit nanalangin ako para sa inyo. Wow. Ngunit nanalangin ako para sa iyo. Yan ang ginagawa ng Panginoong Yesus habang tayo dumadaan sa pagsubok. At anong panalangin ni Jesus? Na huwag manghina ang iyong pananampalataya. Yes, ang kaaway is after your faith. Ang kaaway kaya yan ay nagpapadala ng problema ay gustong kuhanin ang pananampalataya mo sa Diyos. Alam mo ba kung bakit maraming mga atheists? Hindi naman nila mapapatunayan kahit pa mga science na yan, hindi nila mapapatunayan walang Diyos. Atheism o yung pagiging atheist is a belief. It's a religion. Sasabihin nila wala akong religion. No. Ikaw na hindi naniniwala sa Diyos, that's your religion. That's your belief. Alam mo kung bakit marami sa kanila ay naging atheist? Dahil sa mga nangyaring suffering, paghihirap, hindi nila ma-reconcile. Hindi nila mapaliwanag. Why did it happen to me? Alam mo kung bakit? Sasabihin ko sa iyo, una, we're living in an imperfect world. Wala pa tayo sa langit. Talagang nangyayari ang problema. Padalwa, ginagamit yan ng Diyos para mapalapit ka sa Kanya. Ngunit nanalangin ako para sa iyo na huwag manghina ang iyong pananampalataya. At ano daw? At kapag nagbalik loob ka na, lumayo talaga Di ba si Pedro, ipinagkaila ang Panginoong Hesus? Lumayo talaga. Pero kapag nagbalik loob ka na, alam ng Panginoong Hesus, pag siya'y nanalangin, may mangyayari sa'yo. Alam ng Panginoong Hesus na babalik ka. Kaya kapag nagbalik loob ka na, palalakasin mo ang pananampalataya ng iyong mga kapatid. Every time na may daraanan tayong pagsubok, pinagpe-pray tayo ni Jesus. Remember that. You are not alone. Pero wag mo namang iisipin na oo nga at may biyaya, ay wala na tayong responsibility sa ating journey upang makamukha si Jesus. Wag mo namang iisipin na okay, na dahil pinagpe-pray tayo ni Jesus, ay wala na tayong gagawin upang makilala siya. No. Si Jesus ay nanalangin ang salita ng iyong narinig ay mananatili sa iyo. Pero ko-cooperate tayo. Uunawain natin at papakinggan ang salita. Please hear this. Huwag naman kayong pupunta sa church at gagawin ninyo itong religious activity. Huwag naman. Galing na tayo doon Ayaw na natin ng relihiyon. Ayaw na natin ng duty at obligation. Kaya tayo nandito, makikinig tayo ng salita. Bakit mahalaga yon? Dahil ang pananampalataya ay lumalabas sa pakikinig at pakikinig ng salita. Hindi minsanan lang. Kailangan ng salita ay inaunawaan. O mapapatulad ito sa maghasik na naghasik ng seed at pumunta sa batuhan na hindi nag-ugat. At noong dumaan ang ibon, kinain lang to. Mapapatulad ito sa maghahasik na nagtanim sa tabihan na maraming bato na hindi nag-ugat. Huwag naman sanang ganon. Unawain mo. Kaya napakahalaga na kaya pupunta ka dito ay gusto mong unawain. Give your full attention. Who knows yung salitang yon para na sa'yo.
ay kailangan ito'y matanggap ng Espiritu mo para ito'y magbunga. Are you there? Okay, ano pa ang ginagawa ng Panginoong Hesus habang ang kanyang mga anak ay dumadaan sa pagsubok? Kita ka ni Jesus nung ikaw ay nahihirapan. Kita ka. Mark 6:48. Nakita niyang nahihirapan sa pagsagwa ng kanyang mga alagad dahil pasalungat sila sa ihip ng hangin. Akala ko ba hindi ako iiwan? Akala ko ba hindi ako pababayaan? Akala ko dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog. Bakit ito nangyayaring ito? Para bagang ramdam ko, ako nag-iisa na. Parang ako helpless. Isa sa pinakadelikadong deception ng kaaway ay paniwalain tayo na hindi nagmamalasakit ang Diyos. Very dangerous deception. Na paniwalain ang anak ng Diyos na ang Diyos ay walang pakialam sa kanya. Bakit? Kasi kapag nalinlang siya na ang Diyos does not care, ang dating noon sa kanya is God does not love. Ano ngayon? Itong mangyayari. He will act differently because he will believe that it is better to live believing that there is no God than to live believing that there is a God who does not love. Napakadali nang maging atheist ng taong ito. Kapag siya ay na-deceive ng kaaway na ang Diyos ay hindi nagmamahal sa kanya, I am telling you, nung dumadaan ka sa pagsubok at kung dumadaan ka man ngayon sa pagsubok, kita ka ni Jesus. Dinala ka nga doon pero hindi ka iniwan doon. Para ano pa? Kapag ang paniwala mo, Jesus does not care, para ano pa kung hindi naman niya ako mahal? Well, listen. Ikaw na dumaan o dumaraan sa pagsubok. Kung feeling mo ay hindi naririnig ng Diyos ang iyong iyak, nagkakamali ka. Hindi ka kailanman iniwan ng Diyos. Kita ka niya. Alam niya lahat. Alam ang bawat detalye ng sitwasyon mo. Alam niyang things are not going your way. Alam niyang ang sitwasyon ay sumasalungat sa iyo. Alam niyang nahihirapan ka na sa pagsagwan sa buhay. Alam niyang ang hangin ay pasalungat sa iyo. Alam niya. Kita ka niya. Ano ang ginagawa ni Jesus habang dumadaan ka sa pagsubok? At dito ako mag-concentrate sa patatlo. Nagpapakilala siya at pinapalago ang ating pananampalataya. Pero pastor, bakit wala pa? Kita nga niya ako. Nananalangin siya, pero bakit wala pa yung sagot? Because there is a divine delay going on. Intentional delay. Kaya nga sabi ko sa inyo once I discern na Diyos yan, ako'y tumitigil na. Hindi ko para pilitin. Mark 6:47, tingnan po ninyo ang delay. Mark 6:47, pagsapit ng gabi, nasa laot ng bangka habang si Jesus ay nag-iisa sa pangpang. Verse 48, nakita niyang nahihirapan sa pagsagawa ng kanyang mga alagad dahil pasalungat sila sa ihip ng hangin. Nang madaling araw na, gabi, pumunta sa madaling araw, may mahaba-haba rin na yung nasa bagyo, Sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. There was a delay. Gabi, inabot ng gabi sa bagyo. Walang makita, pasalungat sa hangin, sagwan ng mga disipulo, pagod na, nahihirapan na. Kailan dumating si Jesus? Madaling araw. Nagkakaliwanag na. Bakit naman pinaghintay pa? Bakit naman hinayaang mahirapan pa? Why? Because intentional ang delay. Buong gabi na silang hinahampas ng alon.
Imagine what the disciples were thinking at that very moment. John 6:17. Sumakay sila sa bangka at naglayag papuntang Capernaum. Madilim na wala pa si Jesus. Madilim na wala pa si Jesus. Sandali. Ay ano ngayon? Ina-expect ba niyo si Jesus? Nagpaiwan nga eh. Nag-i-expect sila. Nag-i-expect sila na magliligtas. Ina-expect nila si Jesus ay darating. Siguro darating sakay sa bangka or whatever. Pero ina-expect nila si Jesus. Bakit? Bakit nila ina-expect si Jesus? Kasi sanay silang si Jesus ay nagliligtas. It is His character. Si Jesus ay nagliligtas. Kaya kung may dinaraanan ka man ngayong problema, pagsubok kung ano man yan, I want you to understand that I want you to know who your Jesus is. Siya ang tagapagligtas. Nature niya ang magligtas. Expect na ikaililigtas, ano man ang katatayuan mo. Kasi nangyari na dati eh. Bago nangyari itong sila ay dumaan sa bagyo na hindi kasama si Jesus, nangyari na rin. Dumaan din sila sa bagyo, kasama rin si Jesus, pero at that time, kasama si Jesus, tulog si Jesus. Bumagyo, pinapasok ng tubig ang bangka nila, natatakot sila dahil lulubog na, ginising nila si Jesus. Basahin ko sa inyo yung nangyari noon, Mark 4:39. Paggising niya, sinaway niya ang hangin at sinabi sa dagat, pumayapa ka, tumahimik ka. Tumigil nga ang hangin at nagkaroon ng katahimikan. Hinahanap nila si Jesus kasi nakita nila noon. Alam nila na kayang patigilin ni Jesus ang bagyo. Hinahanap nila si Jesus kasi alam nilang kayang pigilan ni Jesus ang sitwasyon. Ayusin ang sitwasyon. Kung magulo yan, kayang patahimikin ng Diyos ang sitwasyon. Kung ang sitwasyon is out of order, alam ng mga disipulo, kayang gawin ng Panginoong Jesus na yan ay magkaroon ng kaayusan. Nakita na nila yon. Mark 4:40. Sinabi niya sa kanila, sinabi ni Jesus, bakit kayo natakot? Wala ba kayong pananampalataya? Mark 4:41. May makikita kayo dito. Sila'y sinidla ng malaking takot at sinabi sa isa't isa, sino nga ito? Na pati ang hangin at ang dagat ay sumusunod sa kanya. Gusto kong makita ninyo ang relasyon, ang kaugnayan. Notice ang kaugnayan ng pananampalataya sa pagkilala kay Jesus. Tinanong ni Jesus ang mga disipulo, bakit kayo natakot? Wala ba kayong pananampalataya? At sabi ng mga disipulo, sino nga ito? Pati ang hangin at ang dagat ay sumusunod sa kanya. Ang pagkilala kay Jesus o sa Diyos ang magdi-design or magdi-define kung paano ka mananampalataya. Sinabi ni Jesus, wala ba kayong faith? Sinabi ng mga disipulo, sino to? Kaya sila walang faith, hindi nila kilala si Jesus. Sa pagsubok, nagpapakilala si Jesus. Bakit? Para tumaas ang iyong faith. Hindi tataas ang iyong faith kung hindi mo kilala ang Diyos. Hindi tataas ang iyong faith kung hindi mo kilala ang pinapanampalatayanan mo. Saan mo kukunin ang iyong faith? Maggagaya ka sa katabi mo? Pag sinabi niya, akin yon, mag-aakin din ikaw? Akin yon. Pati ako. Doon ba? Doon mo ba ibabasa ang iyong faith? No. Kailangan kilala mo ang Panginoong Jesus mo. Nawalan sila ng pananampalataya kasi hindi nila kilala si Jesus. Well, balik tayo sa nangyayari sa mga disipulo. Madilim na, wala pa si Jesus. Wala pang tulong. Wala pang nagliligtas. Wala pang breakthrough. And John 6:18, lumakas ang hangin at lumaki ang alon. Nag-e-expect ang dumating si Jesus, ang dumating, mas malakas pang alon, mas malakas pang hangin. Ano ba to? Lord, nag-pray naman ako. Bakit pinaghintay ni Jesus ang mga disipulo ng matagal sa bangka sa gitna ng bagyong iyon? Pwede naman siyang dumating ng mas maaga eh. Bakit naghintay pa siya ng madaling araw?
Dahil gusto ni Jesus magpakilala sa mga disipulo. Gusto ni Jesus na makilala siya sa paraang hindi pa nila nalalaman dati. Nakita na nila si Jesus nagpatigil ng bagyo, pero ngayon gusto magpakilala ni Jesus. Bakit? Kasi hindi naunawaan ng mga disipulo ang gustong ituro ni Jesus nung siya nagpakain sa 5,000 tao. Kaya kaagad meron uling pagtuturo, meron uling himala. Gusto ni Jesus na lumago sila sa pananampalataya. May mga delay sa buhay na dapat talagang daanan. Bakit wala pa? Bakit hindi pa nangyayari? Ang iba, sinasayang ang season of delays nila. Sinasayang. Dumaan ng pagsubok na hindi nakilala si Lord. Sayang. Ang matitinding paghahayag ng Diyos ng kanyang sarili ay tinatanggap habang tayo ay nasa season of delay. Habang nakikilala siya, doon tumataas ang pananampalataya. Okay. Blessed ang mga tao na mayroong nag-mentor sa kanila. Sa anumang aspeto. Yung may nag-mentor sa iyo sa pagtuturo, sa iyong karir. May nag-mentor sa iyo sa IT. O may nag-mentor sa iyo sa anumang larangan. May nag-mentor sa iyo sa politika. Kaya si Pastor Eric, parang kayang-kaya niya yung ginagawa niya. May mentor. Nakita niya ang kanyang ama kung paano namumulitika. Kaya yung siyayan yan, madaling magpapastor yan nakikita sa akin By the way, nasan kayong mga namundok diyan? Aba, dito pala sa JA1, mayroong mga bagong hobby ang mga yan. Umaakyat ng bundok. At sila'y nagpunta sa Abra. 12 oras nagbiyahe, 2 oras pumunta sa bundok, 2 oras bumaba, at sumakay uli sa biyahe, 12 oras sa biyahe. Hindi ko maunawaan. Pero sila'y sayang-sayang umakyat sa bundok. Ano ba talaga ipinaglalaban ninyo? Anong inyong advocacy? Ha? At alam mo, pag nakausap sila, meron na sila uling sunod na bundok na lalakadan at aakyatin. Talagang hindi ko maunawaan. Kung meron baga naman doong may misyonin, yung pagdating doon ni may sesera, mas maunawaan ko Pero siguro pag nakasama ko, maunawaan ko. Yung ganamang magpapagod, pawisan, magpipicturan, babalik. Maunawaan ko rin yan. Pag hindi nyo naunawaan, huwag nyo husgahan, ha? Tingnan natin. Pero magagandang mga pictures nila. Hindi, meron daw revelation si Yayan ni sumama Nakita niya, ang laki pala ng creation, ang ganda pala ng creation, ang laki-laki pala ng Diyos. At least, na-reveal sa kanya ang Diyos as she looks at the creation. Aba naman may natutuhan din naman pala. Okay, yung mga gustong sumama sa pamumundok, yung gustong sumama sa pag-akyat sa bundok, ay meron daw uli silang bundok na aakyatin. Saan? Sa Aurora. Borealis. Okay. Blessed yung mga yan, yung may mga nagme-mentor. Okay. Ako yung nabe-bless ating media, sa ating Yung mga yan tanong ng tanong, nagtatanong sa iba. Sa mauwi, may natatanong Bakit ito sinasabi? Ako kasi nagnegosyo at a very young age. Wala akong mentor. Hindi ako lumaki sa negosyanteng papamilya. Gusto ko lang magnegosyo. Napakarami kong ginawa na ang aking motivation ay hindi naman talaga yon. Alam ba niyo kung bakit gusto kong magnegosyo? Ayaw ko sa kumpanya o sa employment dahil ayaw kong may kausap na tao. Ang alam ko, pag nagninegosyo ako, naiiwasan ko yung kausap. Ang tindi ng ginawa ng fear ko of talking. Ang tindi ng ginawa sa akin. Pero anyway,
Wala akong alam sa negosyo eh. Wala nag-mentor. So ano nangyari? I failed. Pero pag ako'y nakakakita ng mga mine-mentor, kasi ako'y nakikinig, tuwang-tuwa ako sa kanilang idea na hindi ko alam noon. Tuwang-tuwa ako sa itinuro ng kanilang ama sa kanila. Alam ba ninyo yung mga negosyanteng yan? May kaklase akong napaka-successful sa business eh. Alam mo sabi niya, ang yaman-yaman ng kanyang ama, hindi siya binigyan ng kapital. Pero, tinulungan siya mangutang sa bangko ng mababang interes. Yung kaklase kong yon, nagtuturo siya sa akin, nagsasabi siya. Sabi niya, never buy properties, never buy farm. Rent ka lang. Why? Para yung capital mo, mas magamit mo sa iba. When you buy, yan ay mamaya, ay magdi-depreciate na yan. At walang may gusto niyan. Hindi mo yan may ibenta ng mataas. Ang dami niyang alam kasi may nag-mentor sa kanya. Noon kami nagninegosyo, ang dala ko lang ilakas ng loob. Sa galing kong magsimula, magaling na lamang si Pastora Melody Administrador, ang kanyang gift. Pag ako'y nagsimula, akin ang ibibigay sa kanya kasi wala man talaga akong interes eh. Hindi nabuo ang karakter ko at ang personality ko sa business. Hindi yun nabuo. I failed. Miserably failed in business. Bankrupt. Why? Because my personality and character were not trained for it. Pero, napakabuti ng Diyos, tinrain niya ako sa ibang paraan. Tinrain niya ako ayon sa gusto niyang gawin ko. Tinrain niya ako. Kasi nung ako'y nasa corner na, wala na akong pwedeng asahan, you know at that time, ang family ko, they can help but they did not. Why? Design ni Lord. Design ni Lord na ako'y mapunta sa corner. Design ni Lord na wala na akong pwedeng asahan kundi siya. Design ni Lord na ako'y padaanin sa matinding problema ngayon. Bakit? Kasi tinuturuan niya akong umasa at magtiwala sa Kanya. Something na hindi ko matututunan sa school, something na hindi ko matututuhan sa pagtingin-tingin sa mga tao because I have to pass that pagsubok, that training. Sinong natutuwa because we have a big church? Sinong natutuwa because we are situated in a location na talaga namang napakaganda? Ito po'y poblasyon eh. Church sa gitna ng poblasyon. Poblasyon to, dito barangay. Nandito ang development. A hectare land. You can park your cars. An air-conditioned building. Alam ba ninyo kung ba't ito ay nabuo? Sa biyaya ng Diyos, sa kabutihan ng Diyos, bakit ito ay nangyari? Kasi tinuruan muna ako ni Lord noong unang magtiwala sa Kanya. Hindi po yun basta natututunan. Hindi po yun basta natututunan. Napapailing na si Melody sa akin pagka ako'y merong mga pinapagawa dahil alam niya kung wala namang gagastusin na nag-are. Wala, hindi ko iniisip yun. Alam ko kung paano magtiwala kasi nagpakilala ang Diyos sa akin. Nagpakilala ang Diyos sa akin sa pagsubok. Nagpakilala. Hanggang ngayon, very vivid sa aking memory. The pain, very vivid. Pero naalala ko how I live one day at a time, trusting God. Trusting God na mabubuksan ng pintuan, trusting God na may breakthrough, trusting God na may ginagawa ang Panginoon, trusting God na He is in control, trusting God that there is something happening kahit hindi ko nakikita, trusting God kahit wala akong pwedeng asahan, trusting God. Sa hirap pagtiwala nang wala kang nakikita. Sa hirap pagtiwala na hindi mo alam kung saan manggagaling. Sa hirap. Bakit? Kasi train tayo magtiwala sa nakikita. Train tayo magtiwala kapag logical. Train tayo magtiwala kapag pag yan merong possibility. No. Wala akong aasahan. At doon ako tinrain ni Lord. Doon ako minentor ng aking ama. Doon niya binuo ang aking personality at character na magtiwala.
Ano ang mga, ano pa niyan, fringe benefits niyan? Pag marunong ka magtiwala sa Diyos, di ka nagwo-worry. Pag marunong ka magtiwala sa Diyos, ang takbo ng isip mo, hindi sa pamalma. Ilan na yung mga kakilala kong tao, pag daw sila nagsimula, papunta na sa negative, mamaya, apektado na ang kanilang pagtulog, apektado na ang kanilang health, apektado na ang kanilang stress, apektado na sila. Bakit? It started with, hindi pa sila natuturuan o hindi pa nadidevelop ang karakter ng pagtitiwala. Gustong gusto ng Diyos na pagtiwalaan natin siya. Kaya may mga pagsubok sa inyong buhay. Kasi gusto ni Lord na kahit wala kang nakikitang solusyon, kahit gabi na, hinahampas na ng alon ang bangka, sumasagwan ka't hirap na at walang nangyayari sa mga ginagawa mo, ay pwede ka pa rin matulog dahil ikaw ay nagtitiwala. Noong ang mga disipulo ay takot at nag-aalala, nakita nila si Jesus naglalakad sa tubig. Basahin ko sa inyo. Matthew 14:25, 26, 27. Nang madaling araw ay lumapit siya sa kanila na lumalakad sa ibabaw ng dagat. At nang makita ng mga alagad na siya'y lumalakad sa ibabaw ng dagat, nasindak sila na nagsasabi, multo! Nagsigawan sila sa takot. Oh, kayo ba'y naniniwalang may multo? Nakasulat din multo. In verse 27, ngunit nagsalita kaagad sa kanila si Jesus na nagsasabi, lakasan ninyo ang inyong loob, ako ito, huwag kayong matakot. Sabi ni Jesus, hindi ako multo, ako ito. Na gusto kong bigyan ng diin. Hindi lang naglalakad si Jesus sa ibabaw ng tubig, ha? Naglalakad si Jesus sa ibabaw ng alon. Magkaiba yun. Parehong mahirap pero iba pa rin yun. Naglalakad si Jesus sa ibabaw ng problema. Yes, dadaanan natin ang alon ng buhay, pero hindi tayo daraan sa loob ng alon. Hindi tayo magpapahampas sa alon. Dadaan tayo sa ibabaw nito. Kaya miski anong laki ng problema, it doesn't matter. Dahil ikaw ay nasa ibabaw ng problema, lumalakad ka lang sa alon. Sige, umalon ka lang, umalon diyan. Sige, ang sitwasyon, pahirap ng pahirap. Sige, pamalma ng pamalma. I don't care, it doesn't matter. Bakit? Nasa ibabaw ako Nasa ibabaw ako. Nagpapakilala si Jesus. Hindi mo sinasabing walang alon? Hindi tayo naman No, hindi natin sinasabing walang alon. Ang lakas nga Hindi mo sinasabing walang problema, katindi nga Hindi mo sinasabing walang pagsubok, eto nga Humahampas nga ang alon Ang sinasabi mo ito, yes, may alon, pero hindi ako magpapakahirap sumagwan laban sa alon. Lalakad ako sa ibabaw ng alon. Magtitiwala ako. Pag lumalakad ka sa ibabaw ng alon, ang ibig sabihin, nagtitiwala ka. You choose. Sige, hampas. Punta sa alon, magpahampas ka. Sumagwan ka laban sa sitwasyong laban sa'yo, sitwasyong sumasalungat sa'yo. Sige, kung kaya mo. Hindi mo kaya. Dinisign niya ni Lord na hindi mo kaya. Bakit? Para tumaas ang pananampalataya mo. Makita mo na ang Diyos ay nakatingin sa iyo, nananalangin sa iyo. Makita mong yan ay sinadya ng Diyos para siya'y makilala mo na siya'y si Jesus na nagliligtas. At kahit may nangyayaring mga dagok ng buhay, lalakad ka lang sa ibabaw nito. Nasasabihin ng mga tao pagkatapos ng alon, hindi ko na nahalatang dumaan ka sa alon. At sabi mo, hindi ko rin halata. Bakit? Hindi naman ako humarap sa problema May Diyos akong kasama May Diyos na nag-aaruga sa akin, nag-aalaga sa akin. Lumalakad lang kami sa ibabaw. I trust Him. Ako hindi ko kaya, pero kaya niya. I trust Him. Sabihin mo, pinagtitiwalaan ko ang Diyos. Paano natin gagawin ito? Una, kailangang makilala natin si Jesus. Kailangan. Higit sa pagkakilala natin sa Kanya ngayon,
Tataas ang pananampalataya kung tataas ang pagkakilala mo kay Jesus. Kaya kita ninyo ang necessity na kayo nakikinig ng salita. Kita ninyo na kailangan pupunta kayo dito sa pakikinig ng salita. Huwag kayong pupunta ng late kasi hindi na ninyo malalaman ang takbo ng istorya. Dadating ka, nasa gitna na ako. Paano mo malalaman yung pangyayari? Sinet up ko yon para papunta dito at maunawaan mo. I am laboring na maunawaan mo kasi ang salita ay hindi papasok sa isip mo, sa puso mo kung hindi mo naunawaan. Nagsisimula pa lamang nanakaw ng salita. Salita na magpapataas ng pananampalataya mo. Salita na nakikilos para makilala mo ang Panginoong Hesus. Are you there? Kaya yung Sunday, inihahanda mo sarili mo diyan. Saturday, hindi ka nagpapakapagod. Hindi ka umaakyat ng bundok. Kayong umakyat ng bundok, tinitingnan ko kayo ha. Kailangan mo kayong pipikit ha. Bakit? Kasi mahalaga to. Noong nakita nila si Jesus na naglalakad sa tubig, tumaas ang kanilang pananampalataya. Tumaas talaga. Sukdulang hingi ni Pedro kay Jesus na siya man ay makalakad din sa ibabaw ng tubig. Matthew 14:28 and 29. Sumagot sa kanya si Pedro at nagsabi, Panginoon, kung ikaw yan, ipagutos mo sa akin na lumapit sa iyo sa ibabaw ng tubig. Marunong lumangoy yun, pero ayaw niya lumangoy. Maalon eh. Gusto ko rin lumakad. Gusto kong mabuhay ng may kapayapaan. Gusto kong mabuhay na nabubuhay na alam ko meron akong amang nag-aaruga sa akin. Mabuhay na alam ko na may amang nagmamahal sa akin na hindi ako pababayaan. Gusto kong mabuhay na kahit may sitwasyong hindi maganda, ay kaya kong maging masaya, kontento, dahil alam kong God takes care of me. Gusto kong mabuhay ng ganon. At sinabi ni Jesus, halika! Kaya't bumaba si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig patungo kay Jesus. Panginoon, kung ikaw yan. Bakit? Kasi ngayon lang nagpakilala si Jesus bilang isang Jesus na may kakayanang lumakad sa tubig. First time nilang nakita si Jesus lumalakad sa tubig. First time ni Jesus nagpakilala bilang isang Jesus na lumalakad sa tubig. First time nakita ng mga disipulo si Jesus sa ibang aspeto, sa ibang angle. Nakita nila si Jesus na nagpapayapa ng bagyo. Nakita nila si Jesus nagpakain ng 5,000 lalaki. Pero iba ito. Iba na ang pagkakilala nila kay Jesus. Dati, pinapayapa lang ang bagyo, ngayon lumalakad sa ibabaw nito. Tumaas ang kanilang pananampalataya. Tumaas ang pananampalataya ni Pedro. Kaya naman, anong nangyari? Humingi siya ng lampas sa dati niyang hinihingi. Kapag nakita mo at nakilala mo si Jesus, kapag nag-reveal si Jesus sa iyo, humanda ka, tataas ang pananampalataya mo, yung noong sa palagay mo hindi mo pwedeng matanggap, yung noon na sinasabi mo hindi ka pwedeng magkaganon, believe me, mabubuo ang pananampalataya sa iyo at kaya mo nang paniwalaan at hingin ang mga bagay na mas mataas kaysa dating hinihingi mo. Do you know, paghingi pa lang, ay makikita na kung nasaan ka sa pananampalataya mo sa Panginoon. Paghingi pa lang, makikita mo na kung sino si Jesus sa iyo. Kung ikay nakakahingi at naniniwala na yung hinihingi mo ay ibibigay ni Lord sa iyo, it means nakilala mo si Lord sa ibang paraan. Nagpakilala si Jesus sa iyo sa ibang paraan. Sa biyaya ng Diyos, ako'y nasa punto na ngayon na I can ask God bigger things. Lalo na sa kanyang gawain. I can ask God for bigger things.
Bakit? Nagpakilala siya sa akin bilang a big God na willing ibigay ang hinihingi, lalo na ito'y naayon sa kanyang kalooban. This is the reason why we are extending the land, buying the land. Mamahal na yan. Na sa iba'y paghingi pala ay may hirapan na. Kung ikay nakakahingi ng malalaking bagay, it only shows kung sino si Jesus sa'yo. At kung ikay nananatili sa hinihingi mo, it only shows na ikay nananampalataya. Pero kung ikaw ay napasabay lamang, humingi ng Land Cruiser ang katabi mo, humingi ka na rin. Alam mo, ikaw ay meron lang faith pag nandoon siya. Kasi nanghiram ka ng faith Hindi mo talaga nakita si Jesus bilang Diyos na kayang ibigay ang hinihingi mo. Naunawaan niya ka? Kung hindi natin makikita ng husto si Jesus, napakaliit ng ating magagawa. Nadidelay ang ating hinihingi dahil hindi pa ito abot ng ating pananampalataya. Masakit mang pakinggan. Kaya ya'y nadidelay, hindi pa abot ng iyong pananampalataya. At kaya hindi pa abot ng pananampalataya mo, hindi mo pa nakikita si Jesus na lumalakad sa tubig. Hindi pa nagpapakilala si Jesus sa iyo sa paraan na kung saan ay tataas ang pananampalataya mo sa hinihingi mo. Kaya pag ikay humingi, Lord, sana po. Pag sinimulan mo sa sana, di kay duda na. Pero kung kilala mo si Lord, Lord, salamat po sa kung anuman. Sinong naniniwalang mamaya ay breakthrough na? Kasi nagpapakilala si Jesus sa inyo Faith comes from hearing the word. Kasi nakikilala mo ng higit ang Diyos habang nakikinig ka ng word. Akala natin, faith comes from hearing, kaya dapat makikinig ako ng pakikinig. No! Habang sa pakikinig mo, kailangan nakikilala mo si Jesus, nakikilala mo ang Diyos. Yun. Yun ang nagpapataas ng faith, yung makilala mo ang iyong Diyos. Hindi yung basta pakikinig, gagawin mong religious activity. Papakinggan ko yung mga messages sa YouTube, walang tigil, walang kumpay. No. Hindi lang yun. Kailangan sa pakikinig mo, makilala mo ang Diyos. Makilala mo si Jesus. And I'm telling you, lahat tayo dito, ang layo-layo pa natin, hindi pa natin talaga kilala ng lubos ang Diyos. Eternal siya Kahit pa magpakilala siya, dami mo pa rin dapat makita tungkol sa Kanya. Again, uulitin ko, first time nakita nila si Jesus lumakad sa tubig. Maraming first time sa atin. Na habang nakikinig ka ng salita, first time mong makikita si Jesus sa ganong angulo, sa ganong view. Hindi pala. Kung gusto mong gumawa o tumanggap ng dakilang bagay, kilalanin mo pa ang dakilang Diyos. Sinagot ng Diyos ang prayer ni Peter. Halika! Isang salita lang ang tindi na ng dating. Halika! Isang salita lang ni Jesus ang tindi na ng dating kay Peter. Yun po ang mahalaga. Kailangan sa bawat salitang ating makikinig, meron na agad rema, may dating. Halika! At ikay punong-puno ng pananampalataya sa salitang yun dahil kilala mo ang tumawag sa iyo. Kilala mo ang nagsalita sa iyo. Siya'y tapat, siya'y totoo, siya'y hindi nagsisinungaling. Pag sinabi niyang halika, ang ibig sabihin nun halika. Pag sinabi noong pagpapalain ka, ang ibig sabihin noon pagpapalain ka. Pag sinabi noong pagagalingin ka, ang ibig sabihin noon pagagalingin ka. Wala yang it, wala yang buts. Pag nagsalita ang Panginoong Jesus, He means what He say. Halika! Hindi yung halika pag mabait ka, halika kapag ikaw ay nagsisina, halika kapag ikaw ay good boy na, halika. No! Halika! Sino naniniwala sa inyong si Peter sa panahong ngayon ay hindi pa naman siya perfecto at siya nagkakasala pa rin? Pero dahil sa isang salita lamang ng Diyos, halika, everything else ay mawawalang saysay dahil may isang salitang halika.
Napakaraming pagkakataon, pinanghina ang pananampalataya natin ng mga kasalanang nagawa. Humingi na nga ng tawad, paulit-ulit pa tayong nahingi ng tawad. Akala natin igalit ang Diyos. I'm telling you, nung ikaw ay nagkasala, at kahit nagkakasala, hindi kailanman nagalit ang Diyos sa iyo. Hindi. Kung gusto mong malaman kung anong nararamdaman ng Diyos, naaawa siya sa iyo. Hindi siya nagagalit, naaawa siya sa iyo. Bakit? Alam niya na hindi kailanman ikaw magiging masaya sa kasalanan. Alam niya na hindi yan ang pagka-design niya sa iyo. Alam niya yung pinupuntriya mong yan, yung direksyon ng buhay mong yan ay hindi magpapaligaya sa iyo. Akala mo ito, this is life. Ito ang daan. This is life. Come on. Okay, joy. Happy. Hindi yan ang buhay. At nalulungkot ang Panginoong Hesus. Hindi nagagalit. Habag na habag siya sa iyo. Kasi mahal ka niya. Pero lilinlangin ka ng kaaway. Sasabihin, galit ang Diyos, no? Halika. Ano man ang katatayuan mo sa buhay, ano man ang sitwasyon mo sa buhay, ano man ang iyong level ng espiritualidad, ano man pagkakilala mo sa Panginoong Hesus, malalim mo hindi, ang sabi ng Panginoong Hesus, halika. At nakalakad si Peter sa ibabaw ng tubig. Kapag nagpakilala si Jesus sa iyo in a different way, hindi ka naaasa sa dati mong inaasahan. Ang bangka na akala mo ay siyang magbibigay sa iyo ng security, safety, joy, happiness, fulfillment, kung ano man yon, iiwan mo yon. Bakit? Kasi nakita mo ang tunay na hinahanap mo. Nakita mo ang makakagawa ng mga bagay na gusto mong gawin. Nakita mo ang mag-aangat sa iyo. Nakita mo ang magpapaligaya sa iyo. Nakita ni Peter si Jesus naglalakad sa tubig. Kaya naman, iniwan ni Peter ang bangka at lumakad sa tubig. Now, i-picture ninyo ha, marami silang disipulo sa bangka. Si Peter lang, Panginoon, kung ikaw yan, paparayanin mo ako. Halika. Alam nyo ang pagsunod? Walang analysis. Walang tubig ari. Tubig ari. Wala. Nung sinabing halika, alis sa bangka. May salita eh. Halika. Yan ang nagagawa ng pananampalataya. Yan ang nagagawa ng salita. Nung siya'y naglalakad, alam mo ba, may kapayapaan si Peter. Wala siyang worry. Wala siyang negative thinking. Wala siyang over-analysis, over-tanong. Mark, Matthew, sa palagay ba ninyo, nagsalita na ng halika eh. Paglakad ko ba dito? Ako ba yung makakalakad? Ano sa palagay mo? Sige nga, magbutuhan nga kayo. Ano ang tama? Sige, tatanungin din kita ha. Ang dami mong tinanong. Ang dami mong analysis. Ang mahalaga lamang yung isang salitang, halika! Halika! Itong problema ng mga Kristiyano eh. Ang dami nilang tinatanong. Samantalang may salita na si Lord. Ano man nasabihin niya, doesn't matter. May salita na eh. Panginoon, paparayanin mo ako. Halika! Whoops! Lord, sagipin mo ako. Halika! Lapit! Pero, Pastor, di ba lumubog si Peter nung lumakad sa tubig? Bayo naman. Matthew 14:30. Ngunit nang mapansin niya ang hangin, natakot siya, at nang siya'y papalubog na, ay sumigaw siya, Panginoon, iligtas mo ako. Ako'y nagtataka. Marami nagtuturo dito nung lumubog si Peter. Gusto kong ituro nung lumakad si Peter eh. Pero nakita nila yung lumubog. Tingnan nyo yung thinking, kung saan nakaano. Pero dahil nakasulat, hindi pag-usapan natin. Noong nagsisimula si Peter ay nakatingin siya kay Jesus. Noong malapit na siya kay Jesus, tumingin siya sa alon. Malapit na breakthrough na kuha na Napakarami sa atin malapit na. Malapit na. Bumigay pa Malapit na, ang dami pang sinabing negative Malapit na, nag-iimik pa, natakot pa, nag-worry pa, umiyak pa, malapit na
Malapit na yung nakita pa yung alon, yung bagyo, yung malakas na hangin, malapit na eh. Alam mo ba sa inyo, maraming malapit na? Pero, nandiyan na si Jesus, tumingin pa sa alon. Pero talaga namang imposible mangyari. Di kayo imposible. Tingnan ninyo ha, i-analyze natin. Ay ganito ang nangyari, ganyan. Di kayo imposible. Di kayo alon ang nakita. Sa pagdaan natin sa pagsubok, walang nabago kay Jesus. Walang nabago sa kanyang salita. Pareho pa rin, halika pa rin. Walang nabago sa karakter ng Panginoong Jesus. Ipinagpe-pray ka pa rin. Walang nabago sa ginagawa ni Jesus. Nakatingin pa rin siya sa iyo. Mahal ka pa rin niya. Walang nabago. Nung ikay dumadaan sa problema, walang nabago kay Jesus. Sabi ng Romans 8:35 and 37, can anything ever separate us from Christ's love? Does it mean He no longer loves us if we have trouble or calamity? Kasi itong malimit nararamdaman ng mga Kristiyano eh. Pag dumadaan sa pagsubok, karamdam nila hindi sila mahal. Does it mean He no longer loves us if we have trouble or calamity, or are persecuted, or hungry, or destitute, or in danger, or threatened with death? Verse 37, no! Despite all these things, overwhelming victory is ours through Christ who loved us. Hindi basta tagumpay, overwhelming victory through Christ. Through Christ who loves us. Walang pwedeng maghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Panginoong Yesus. Yang mga problema, trouble na yan, hindi babaguhin ng Panginoong Yesus. Mahal ka pa rin niya. Alam mo, sapat na yun para magtiwala sa Diyos. Sapat na yung malaman mong mahal ka ni Jesus. Bottom line, kaya pinagdududahan mo, pinapanampalatayanan mo, ang pinagdududahan mo yung karakter ng Panginoong Yesus. Kay Peter may nabago. Walang nabago kay Jesus eh. Kay Peter meron. Bakit? Dati kasi kay Jesus siya nakatingin. Maya-maya sa alo na. Kung mananampalataya ka, ituloy mo hanggang hindi pa natatapos o hindi pa natatanggap. Ituloy mo. Ituloy mo kahit malakas ang alon, malakas ang hangin. Ituloy mo. Ituloy mo ang paglakad mo na nakatingin ka kay Jesus. Ituloy mo. Pag tumingin ka sa alon, tiyak matatakot ka. Pag tumingin ka kay Jesus, your faith will be strong. It does not matter kung malakas ang alon. Uulitin ko, wag mong bigyan ng malaking atensyon ang problema, ang trouble, ang pagsubok. It does not matter. Kasi ikaw na may nasa ibabaw nito. Sige, pamalmain mo pa sitwasyon, doesn't matter. Nasa ibabaw ka nito. Kasama mo ang Panginoong Jesus. Nilalakaran lang ninyo yan. Pastor, sige. Pastor, sa totoo lang nakakatakot manampalataya. Ito sasabihin ko sa iyo. Nothing to lose, everything to gain. Manghina man ang faith mo, sasagipin ka pa rin ni Lord. Siya kasi tagapagligtas eh. Tingnan ninyo ha. Sige, palapakan sila. Matthew 14:31, inabot ka agad ni Jesus ang kamay niya at hinawakan siya na sinasabi sa kanya, o ikaw na maliit ang pananampalataya, bakit ka nag-alinlangan? Alam mo, ito ay depende sa pagbabasa eh. Pag ang nagbasa medyo galit at sabi ni Jesus, oh, ikaw na maliit ang pananampalataya, bakit ka nag-alinlangan? Ay di kay kapangit ng dating ano. Ay paano kung gana rin? Ikaw naman Peter, naglakad na eh, kaliit naman ng faith. Ba't ka naman ikay nag-doubt pa? Pwede naman ganun eh, di ba? Depende sa pagkilala mo sa iyong Jesus. And verse 32, nang makasakay na sila sa bangka, huminto na ang hangin. Ano ka iyon?
Pag di ka naman, nung di kayo naglakad si Jesus habang bagyaw, sabi ni Peter, pupunta ko dyan, hindi ka. Pagpunta, napatingin sa mga alon, ay lumubog. Hinawakan ng Panginoong Hesus sa kamay. Whoops! Tayo, Peter! At sila ay naglakad papunta sa bangka. Walang sinabi alam nga namang lumangoy. Talagang naglakad pa rin yun. Hawak ng Panginoong Hesus. At pag akyat nila sa bangka, tumigil ang bagyo. Ano ibig sabihin? Tapos ang hangin, tapos ang alon, tapos ang pagsubok, tapos ang lesson. Ang alon, ang hangin, ang bagyo, ang mga hindi nangyayari sa buhay mo ay sinugo lang ng Diyos upang mas makilala pa natin siya at tumaas ang ating pagtitiwala at pananampalataya. Ay, yung inyong problema, yan ay alipin ng Diyos. Yan ay kanyang tool para ikaw ay matransform. Alam ng mga disipulong si Jesus ay kakaiba, pero hindi pa nila nauunawa at nakikilala si Jesus bilang Messiah, ang anak ng Diyos, ang tagapagligtas, ang Diyos na nagkatawang tao. Hindi pa. Propeta pa lang ang pagkilala nila sa Kanya. Noong pinatahimik ni Jesus ang bagyo, sabi ng mga disipulo, sino to? Kahit ang mga bagyo ay sumusunod sa Kanya. Pagkatapos pakainin ng 5,000 lalaki, sabi ng mga tao, propeta lang siya. Pagkatapos nilang makitang si Jesus lumalakad sa tubig, ito ang sinabi, Matthew 14:33. Sinamba siya ng mga nasa bangka na nagsasabi, tunay na ikaw ang anak ng Diyos. Yang nangyayari sa iyo, iya'y pagpapakilala ng Diyos sa iyo. Worship team, please. Kaya kung ikay nasa pagsubok, come on, learn the lesson. Ibabalik ko sa inyo ang John 6:17. Sinong naniniwalang ito ng breakthrough mo? Ulitin ko, baka hindi nakuha. Sinong naniniwalang ito na ang breakthrough mo? Tapos na ang series ko, number 7 na tayo. Bakit wala pa ngayon? Ito na. Nandito na. Let me read to you. John 6:17. Sumakay sila sa bangka at naglayag papuntang Capernaum. Madilim na'y wala pa si Jesus. Madilim na ay hindi pa pumapasa sa exam. Madilim na ay wala pa ring promotion. Madilim na ay wala pa ring asawa. Madilim na ay wala pa ring anak. Madilim na ay hindi pa rin gumagaling. Madilim na ay hindi pa rin nagbabago ang mahal sa buhay. Madilim na ay hindi pa rin naliligtas ang family. Madilim na wala pa ring bahay, nangungupahan pa rin. Madilim na ay lubog pa rin sa utang. Madilim na ay wala pa si Jesus. May sasabihin ako sa iyo. These situations are not meant to break you. These situations are meant to teach you. Ngayon ay hindi na gabi. Ngayon ay madaling araw na. Matthew 14:25. Nang madaling araw na, ay lumapit siya, si Jesus sa kanila, na lumalakad sa ibabaw ng dagat. Ngayon ay madaling araw na. Lumalapit si Jesus sa iyo, dala ang sagot sa iyong mga panalangin. At lumalapit siya sa paraang hindi mo pa nakikita dati. Lumalapit siya sa paraang sasabihin mong siya'y tunay na Diyos. Lumalapit siya dahil ngayon ay madaling araw na. Yung panahon na madidilim pa, yon ay nagturo lamang sa iyo kung sino ang Diyos. Yung panahon na madilim na ay nagturo lamang sa iyo kung gaano makapangyarihan ang Diyos mo.
pero hindi titigil na madilim. Kung napansin ninyo, pag akyat nila sa bangka, basta lang tumigil ang hangin, basta tumigil ang bagyo, basta tumigil ang alon, ganun lang kabilis. Bakit? Sapagkat hindi iyon para manakit sa iyo. Ang mga pagsubok, ang problema ay hindi para igupo ka. Iyon ay para pataasin ang pananampalataya mo at sabihin mo rin, Panginoong Hesus, lalakad ako sa tubig kasama ka. Lalakad ako sa ibabaw ng problema. Magtitiwala ako sa iyo. Oh, I am declaring sa iyo na matagal nang naghihintay. Oh, Rabashikaye. Sa iyo na matagal nang naghihintay. Ngayon ang breakthrough mo. Ngayon ang breakthrough mo. May mga pintong nabubuksan. May mga pintong nabubuksan na akala mo ay matagal nang sarado, hindi na magbubukas. Ngayon, ikaw'y tatanggap hindi dahil ikaw ay mabuti. Ikaw ay tatanggap dahil ikaw'y nananampalataya sa iyong Diyos, sa iyong makapangyarihang Diyos. Nagpakilala si Jesus sa iyo. Nagpakilala si Jesus sa iyo. Oh, I pray nung nakita mo ng Panginoong Yesus ay hindi lamang kayang magpatahimik ng bagyo. Nakita mo ang Panginoong Yesus na hindi lamang nagpapakain ng 5,000 lalaki. Nakita mo ang Panginoong Yesus na lumalakad sa tubig. May sasabihin ako sa iyo, kayang-kayang ayusin ng Panginoon. Kayang-kayang baguhin ng Panginoon ang sitwasyon mo. Tingnan mo lamang siya. Kilalanin mo siya. Siya ang iyong Diyos na nagmamahal sa iyo. Siya ang Diyos na hindi ka iiwan, hindi ka pababayaan. Ngayon ako'y magdi-declare. Mananampalataya ka dahil kilala mo ang Diyos. Mananampalataya ka dahil nakita mo si Jesus. Are you there? Si Jesus ang tagapagligtas mo. Kung meron kang sitwasyon ngayon na kailangan mo ng magliligtas sa iyo, umalis ka na sa bangka. Huwag ka nang magtiwala sa tao. Huwag ka nang magtiwala sa dati mong pinagtitiwalaan. Pagtiwalaan mo ng Diyos ang iyong tagapagligtas. Kanino yon? Kanino yon? Matagal na. Matagal nang madilim. Matagal ka nang naghihintay. Wala kang nakikitang sasagip. Hinihintay mo si Jesus. Wala pa si Jesus. Madilim. Malakas ang alon. Hinahampas ka. Gusto mo nang bumigay. Pagod ka na. Umiiyak ka na. May sasabihin ako sa iyo. Nakita ka ng Panginoong Yesus. Hindi na wala ang paningin sa iyo. At ngayon kilala mo na siya. At sinasabi mong nagtitiwala ka sa Kanya. Kamo sabihin mo, Panginoong Yesus, nagtitiwala ako sa iyo. Now sabihin mo that you really mean it. Panginoong Yesus, lalakad ako sa tubig. Lalakad ako sa ibabaw ng alon. Dahil kasama kita. Hindi dahil malakas ako. Hindi dahil kaya ko. Kundi kaya mo. At nagtitiwala ako sa iyo. Matagal ka nang nag-iintay sa iyong breakthrough. Matagal ka nag-iintay sa iyong visa. Matagal ka nag-iintay sa pagtawag sa iyo. Ikaw na nasa online. I am declaring, ngayon ay madaling araw. Ngayon, dumadating si Jesus. Naglalakad sa ibabaw ng tubig. Sa'yo yun. Ikaw, ilang beses mo nang hinawakan yung parte ng katawan mo na nangangailangan ng kagalingan. Patuloy kang nananampalataya, hindi ka bumibigay. Hindi mo kailanman sinabing nagdududa. No, ikaw ay humahawak sa salita na sinabi ng Panginoong Yesus, by the stripes of Jesus we are healed. This is your breakthrough. Noon sinasabi ko sa inyo, hawakan. Ngayon, wag niyong hawakan. Itatas lamang ninyo ang inyong mga kamay. Come on. Magpapasalamat ka sa kagalingan. Sabihin mo, salamat Panginoon sa kagalingan ko. Come on. Punuin mo ng pasasalamat. Hindi mo na hinahawakan dahil breakthrough ka na. I am declaring healing. 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 Pati sa online, habang nakataas ng kamay mo, receive God's healing right now. Healing in Jesus' name. Hindi na bakit wala pa. No. Dumating na.
Madaling araw na. Dumating na ang Panginoong Yesus. Woo! Kanino yon? Kanino yon? Okay, ngayon, matagal mo nang pinagpe-pray ang iyong mga mahal sa buhay. Minsan nagpaparinig sa iyo sasama pero hindi man nasama. At sabi mo, bakit wala pa? Kasi madilim pa eh. Di pa tapos. Pero ngayon tapos na ang pagsubok. Madaling araw na. And I am telling you, ang tatay mo, ang inay mo, ang mga kapatid mo, ang kamag-anak mo, ay sasama at magkukusa na pumunta dito. Kanino yun? Madaling araw na. Gusto mo nang mag-breakthrough. Nakikita mo ang mga iba nagbe-breakthrough sila. Sabi mo, Panginoon, ako naman. Nakita ng Panginoong Yesus. Gusto lang magpakilala ni Jesus sa iyo eh. At nakita mo na siya lang ang pwede mong pagtiwalaan at asahan. Sabihin mo ngayon, Jesus, salamat po. At dumating ka na. Alam mo, ikaw na umaasa, nagtitiwala sa Panginoong Yesus, sa iyong kagalingan, dumating na. At ngayon, ikaw na umaasa at nagtitiwala sa Panginoong Yesus, para kay iligtas sa mga sitwasyong kahihirap, lubog ka sa utang, hindi basta utang, lubog. Nandiyan ang Panginoong Yesus. Hinahawakan ka sa kamay. Hinahawakan ka sa kamay. Tinataas ka. At kayo'y sabay nalalakad sa ibabaw ng tubig. Kanino yon? Kanino yon? Huwag kang mahiya. Pag mahina ang tanong ko, hindi naman ibig sabihin ay mahina rin ang sagot mo. Kanino yon? Ikaw na naghihintay ng promotion, naghihintay ng employment, naghihintay na ikaw ay matanggap sa trabaho, gusto mo ng mas magandang trabaho kaysa dati, ikaw na naghihintay ng magandang negosyo, ikaw na naghihintay ng breakthrough sa negosyo mo, ikaw na naghihintay ng open door sa iyong career, ikaw na naghihintay, may sasabihin ako sa iyo, ngayon ay madaling araw na. Madaling araw na. Naglalakad ang Panginoong Jesus sa ibabaw ng tubig. Anong ibig sabihin? Iba ang paraan ng pagpapala sa iyo. Ngayon mo lang makikita. Kanino yon? Kanino yon? Meron kang talagang gustong pagtagumpayan. Bumabalik-balik ka dito, ayaw mo naman. Alam mong sinasaktan mo ang Diyos, pero higit sa lahat, alam ng Diyos, sinasaktan mo ang iyong sarili. Madilim, pero tapos na yon. Ngayon madaling araw, dumadating ang Panginoong Yesus. Naglalakad sa ibabaw ng tubig. At sinasabi ng Panginoong Yesus, ngayon ang iyong kalayaan. Kanino yun? Kanino yun? Ikaw na gustong maka-breakthrough sa paglilingkod sa iyong Diyos. Ikaw na gustong maka-breakthrough. Gusto mong ikaw ay mag-open ng gawain. Gusto mong mag-alaga ka rin ng iyong mga life group members. Gusto mong maglingkod sa Panginoon. Ngayon ang iyong breakthrough. Ngayon madaling araw. Paparating na ang Panginoong Yesus. Naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kanino yan? Kanino yan? It's the highest, your name is the greatest, your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all.
dramatic way, sa paraang hindi pa nangyayari dati. Katulad ng pagdating ng Panginoong Yesus na lumalakad sa ibabaw ng tubig. Kaya darating ang pagpapala mo. Kaya darating ang hinihintay mo. Humanda ka. Ngayon ay madaling araw na. It's the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Ang pagkakaiba ng mga nananampalataya, nakikita nila ang kilos ng Diyos. Yung mga hindi nananampalataya, hindi nila nakikita ang kilos ng Diyos. Si Peter ay nanampalataya. Lumakad siya sa tubig kasama ang Panginoong Yesus. Banda ka, ikaw ay may gagawin na hindi mo pa nagagawa dati. Lalampasan mo ang dati mong ginagawa. Ikaw ay merong hihingi na hindi mo pa nahihingi dati. Lalampasan mo ang mga dati mong hinihingi, sapagkat nagpakilala ang Panginoong Yesus sa iyo bilang makapangyarihang Diyos. Hindi lamang siya Diyos na nagpapatigil ng ulan, ng bagyo, ng hangin. Siya ay Diyos na lumalakad sa ibabaw ng alon. Kasama ka. Ako'y nagdideklara na marami dito ay gagawin ang mga makakapangyarihang bagay na hindi niya nagagawa dati. Ako ay nagtitiwala sa Panginoong Yesus na ikay inaakay niya upang magawa mo ang lampas sa dati mong ginagawa, upang matanggap mo ang lampas sa dati mong tinatanggap. Ako ay nagtitiwala at nananampalataya na ikaw ay iniaangat ng Diyos, itinataas ng Diyos. Kanino yan? Kanino yan? Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. May mga dating broken, may mga dating divided, may mga dating hiwalay, may mga dating hindi buo. Binubuo ng Diyos ngayon ang mga pamilyang wasak. Binubuo ng Panginoon ngayon mga relasyong hindi nagkaayos. May mga binubuo ang Panginoon ngayon. Kanino yon? Ang mga anak mo ay lalapit sa iyo at magpapakumbaba. Irerespeto ang kanilang mga magulang. Ang kapatid, mamahalin ang kanyang kapatid. Ang mga buong pamilya ay magmamahalan. At sabay-sabay nilang pupurihin ang Panginoon at isisigaw. Holy, holy forever.
ka na magkaanak, kalooban ng Diyos ibigay yan sa iyo. Ngayon ang breakthrough mo. Ngayon ay madaling araw na. Dumarating ang Panginoong Yesus naglalakad sa ibabaw ng tubig. Sa'yo yon. Ikaw ang tumanggap ng breakthrough. Ikaw ay magkakaroon ng anak. Ikaw yon. At kung alam mo na ikaw ang aking sinasabi, itaas mo ang iyong kamay. Kahit ikay nasa online, come on, receive. Receive in Jesus' name. Now, ang Diyos ay nakatingin sa iyo. Alam ang detalye ng buhay mo. Alam ang nararanasan mo. Alam ang feelings mo. Alam lahat. Kita ka niya. Kita ka niya nung ikaw ay nai-stress. Kita niya nung ikay nalulungkot. Kita niya. Alam ng Diyos kung anong mahalaga sa iyo. Mahalaga rin niya sa Kanya. Ikaw na naghihintay ng iyong partner in life. Ngayon ay madaling araw na. This is the time. I am declaring, madaling araw na, dumarating na ang Panginoong Yesus. Lumalakad sa ibabaw ng tubig. Pinapakita sa iyo, ngayon na yon. This is your day. Kanino yon? Kanino yon? Kanino yon? Pwede ba? Last Sunday, I told you to thank God. Walang magreklamo. Buong linggo ba hindi kayo nagreklamo? Baka may nagreklamo pa rin. So meron pa ulit tayo isang linggo. Walang reklamuhan, ano? Magpapasalamat lang tayo na magpapasalamat sa Diyos. Are you there? Ngayon, punuin mo ang langit ng gratitude. Pasalamatan mo ang Diyos sa iyong breakthrough. Kahit hindi ko nabanggit, ikaw ang bumanggit ng gusto mong breakthrough. Ikaw ang bumanggit, yung mga bakit wala pa, ay ngayon ay nandito na, ikaw ang bumanggit. Dahil ngayon ay madaling araw na. Amen ba? Come on, lift up your hands to the Lord. Sa pasalamatan mo ang Diyos sa iyong breakthrough. Come on. Pasalamatan mo kung saan yung breakthrough ang gusto mo. Salamat, Lord. Sige. Punuin mo ang langit ng pasasalamat. So I throw up my hands and praise you again and again. 'Cause all that I have is Worshiping the Lord. Lord, bless these elements. Bless these elements in Jesus' name.
again and again. 'Cause all that I have is a